Kung palupitan at pabilisan lang din naman ang labanan, aba, hindi na po huhuli ang 14 anyos na si Luke Morales. Sa murang edad, siya lang naman ang record holder na pinakamabilis na pag-ikot sa isa sa pinakamalaking indoor go-kart track sa bansa na matatagpuan sa Dagupan. May 17 turns ang 500-meter track na ito. Ang ibang bisita natatapos ikutin ng isang lap ng track na ito sa loob ng 50 to 60 seconds. Pero itong si Luke, natapos lang naman ng isang lap ng 43.234 seconds. Siya lang naman ang fastest go-kart racer recorded dito sa parehong junior category at adult category. Ang mas matatanda sa kanya, di hamak na nilalampaso ni Luke sa racetrack. Nagka-interes si Luke sa racing noong 12 years old pa lang siya. Nanood po ako ng mga racing like Formula 1 and Formula E. Nafe-feel ko ay excitement. Noong 13th birthday ni Luke, pinayagan siya ng mga magulang niya na umupo sa likod ng manibela. I've been driving for 1 year na po. Yung expectation ko po bago ko mag-drive is hindi ako bibilis na instantly. And I have to progress for each level in karting. Pero with some learning, it's becoming easy. Kahit sa Maynila nakatira, dinarayo ni na Luke ang karting track na ito sa Dagupan para makapag-ensayo at maglaro. Para masiguradong nababalanse ni Luke ang pagmamaneho sa iba pang aspeto ng kanyang buhay, laging nakagabay si Mommy Danlin sa kanya. All out ang suporta ng kanilang buong pamilya sa tuwing may laban si Luke. The sport is really good. Pwede sa beginners, pwede sa mga adults, pwede sa mga kids, pwede sa lahat. Sa sobrang importante ng mga isda sa Dagupan, naisipan nilang itayo ang pinakaunang sementeryo para sa mga isda dito sa Pilipinas. Matatagpuan ang fish cemetery sa property ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ang pinakaunang nilibing dito, ang balyena na pinangalanan nilang Moby Dick. Noong 1999, namatay isang balyena mula sa Maynila, pero wala silang mahanap na pwedeng paglibingan nito sa syudad. Kaya naman din nila ang katawan nito sa Dagupan para mailibing. Sila na ang nagpangalan dito na Moby Dick, inspired sa bida ng isang American classic novel tungkol sa isang dambuhalang balyena. Katabi ni Moby Dick sa sementeryo ang iba pang aquatic animals na lumutang sa pampang ng Pangasinan, La Union at Manila. Pag may mga nagbi-beach o yung mga sumasampa po dito sa ating mga shorelines na mga endangered species like sea turtles, whales, sharks, dolphins po, ang unang-unang ginagawa ko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay i-rehabilitate po sila. Dadalhin po sila sa isang lugar kung saan po is i-revive po natin sila or kakayaan po nating makarecover po sila. Kung manumbalik ang lakas ng mga ito, pakakawalan sila sa Lingayen Gulf, nakatabi lang ng compound ng BFAR. Pero kung sa kasamaang palad ay mamamatay ang mga ito, saka sila ililibing sa fish cemetery.